Hi guys, another day, another vlog. For today's video guys, we are going to talk about the requirements for tourist visa going to Australia. So just sit back and relax. First of all, I wanted to introduce myself. My name is Alisa Faye P. Wood and I am a Filipino. However, I am married to an Australian man. So because of that guys, I'm gonna need to go to Australia to visit him and his family. So for that guys, kailangan kong mag-apply ng tourist visa going to Australia since we don't have any plan on living in Australia for good. So ano pa hinihintay natin? Let's get started. Unang requirements guys para makapag-apply ng tourist visa sa Australia is of course ang ating passport. Passport ay pinaka-importante sa lahat because ito yung ating magiging basehan ng ating pagkakakilanlan. Pangalawang pinaka-importante sa lahat guys, mas mabuti na meron tayong experience na mag-travel na sa labas ng Pilipinas para naman makita nila na tayo ay pumunta ng ibang bansa at bumalik sa exact time or exact date ng ating itinalagang back and forth itinerary sa ating ticket. Siyempre guys, hindi mawawala yung ating ticket itinerary. Ito yung papunta at yung pabalik natin para malaman talaga nila na tayo ay babalik sa Pilipinas bilang turista sa ibang bansa. At ito yung pinaka-importante sa lahat guys, ang tinatawag na economic strong ties. Ito yung magiging basihan ng immigration para payagan nila kayo na pumunta sa bansang Australia. Ang mga requirements na ibinigay ko as my strong ties are Certificate of Employment, kailangan may trabaho tayo, leave of absence. So ito yung magiging basihan kung totoong pinayagan tayo ng boss natin na mag-absent at magbakasyon. Pangatlo, business permit or DTI. So, hindi naman siya kailangan talaga guys. Optional lang siya. Just in case na mahina yung dahilan mo para pumunta ng ibang bansa sa tourist, para meron kang backup, meron ka dapat business permit, negosyo, or kung wala kang business permit, DTI. And of course guys, tax declaration. Kung may bahay ka na guys, mas maganda na nakapangalan yun sa'yo para isa yun sa magiging reason para bumalik ka ng Pilipinas dahil meron kang bahay. At pang-apat, ay ang ating proof of ownership of the property. So kung may property kayo guys, dapat nakapangalan din to sa inyo para may proof kayo na kayo ang may-ari at may dahilan kayo para bumalik sa Pilipinas. Para naman guys sa pagkakakilanlan at sa family ties na tinatawag, kailangan natin mag-provide ng mga certificate. So kung kasal ka guys, mag-provide ka ng marriage certificate na may family ka dito, may asawa ka dito sa Pilipinas. Kung ang asawa mo naman ay taga-ibang bansa, mag-provide ka rin ng marriage certificate nyo na nagpapatunay na meron ka connection sa kanya. Kung meron kang anak, i-provide mo yung birth certificate ng anak mo. At i-provide mo rin yung birth certificate mo. Ayun yung magiging dahilan or magiging reason ng pagkakakilanlan nyo ng family mo. And mas mabuti na ibigay mo rin yung birth certificate ng iyong asawa. Pinoy man yon or foreigner. Para naman guys sa requirements ng asawa mo na magdadala sa'yo sa ibang bansa, ito yung mga requirements ha. Kailangan guys i-provide ng asawa ang bank certificate niya or bank statements. Yung kanyang payslip, yung kanyang receipt of tenancy kung saan siya nakatira. Kung may bahay man siya, ipakita niya yung papel niya na siya ang may-ari ng bahay. Kung wala siyang bahay, magpakita siya ng proof of tenancy na siya ay nagrenta. Tapos, mag-provide din siya ng bank certificate as I told you earlier kung magkano yung laman ng pera niya, ng bangko niya para malaman ng immigration kung capable ba siya na suportahan ka. Invitation letter, importante din po. At ang mag-i-invite po sa inyo ay ang tao or person sa other country, asawa, boyfriend, or kung sino man. At pinakahuli sa lahat guys, ang proof of remittance. So lahat po yun guys, ayun ang mga requirements para po tayo ay makapag-apply ng tourist visa going to Australia. In my case po guys, lahat po yan ang binanggit ko, ayan po ang ibinigay ko para po ako ay makapunta ng Australia as a tourist.
After ko pong na-submit lahat ng requirements, naghintay lamang po ako ng 20 days at na-receive ko na po ang reply or ang result ng immigration. Marireceive niyo po yung result sa email niyo kung ano yung ginamit yung pag-apply doon, pag-lodge ng visa sa IMI Australia. At ito po yung website na kailangan yung sendan para po kayo ay makapag-lodge ng tourist visa. Kaya po kung kayo ay nagpaplano na pumunta ng Australia, i-prepare niyo na po lahat ng requirements na ibinigay ko para po hindi na po kayo gugastos ng marami. Kasi pag kayo po ay na-reject, uulit na naman po kayo at panibagong requirements, mas magastos. Kaya watch and learn po. Thank you for watching. Bye!